hetong kwento na ito, masasabi kong kakaiba. Sa totoo niyan baka maraming matawa sa akin, mainis, at the same time, matakot. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lang po akong Johnson. JJ na lang din for short. Nangyari po ito, 1999. Kasagsagan ng maloko days ko. Pasaway days, sakit ulo days. Binata pa kasi ako niyaan. At masasabi ko talagang proud ako na isa akong pasaway na binata noon. Hindi naman po yung pasaway na adik, nangungupit ng pera, nanggugulo ng aaway, yung sabihin lang natin na may angking kakulitan lang, yung ganun lang po. May pagkapasaway at maloko, ganung level lang po. Sa katunayan nga niyan, sikat ako doon sa baryo namin. Ako kasi ang pasimuno ng mga kabataan sa amin, lalo na kapag sa kalokohan. Meron ako matalik na kaibigan noon, si Bonbon. At siya ang madalas na kasangga ko sa lahat ng ginagawa ko noon. Kalokohan man yan, sa pag-aaral o sa mga trip lang namin sa buhay. Isang bakasyon po noon, umay na umay kami ni Bonbon. Ang init-init. Gusto nga sana namin mag-swimming noon kasi wala naman kaming budget. Nakatambay lang kami sa tambayan namin noon. Tanghaling tapat noon at kumakain lang kami ng ice candy. Nang maya-maya, doon po sa tapat ng tambayan namin, doon sa bakanting bahay, bigla pong may humintong sasakyan. Doon po sa may sasakyan, may bumaba po na isang pamilya. Parang bagong lipat. Nagbaba sila ng mga gamit at kung ano-ano pang mga bagay. Pero sa totoo lang, wala naman talaga sana ako magiging pakialam sa kanila. Pero nagulat na lamang ako nang yung isa sa pamilyang nandoon ay isa pong babae. Siguro kaedaran lang din po namin yun, mga 15 o 16 years old. At kaya naman nakuha niya ang atensyon ko dahil napakaganda niya. As in napakaganda. Morena, sexy, mahaba ang buhok, tapos medyo Latina. Ganoon na ganoon kasi ang tipo ko. Siyempre, napatayo naman kaagad ako. Bon, nakikita mo ba yung nakikita ko? Utya pare, ang ganda naman yun. Oy, nauna ako dyan ha. Wala akong pakailam. Trip ko yung isa. Pagkita ko naman doon sa isa niyang kapatid, babae rin po ito, maganda. Para atang kambal sila eh. Pero magkaiba talaga sila ng itsura kasi yung morena nga sa akin, mistisa naman doon kay Bonbon. Bukod doon, meron pa silang 4 na mga kapatid, mga lalaki at mga babae. Parang mas matatanda pa, sila ata ang pinakabata sa magkakapatid. Maedad na ang kanilang mga magulang. Siguro mga 50s o malapit na mag-senior ganyan. Pero mahahalata mo na parang wala silang stress sa buhay. Mukha silang may kaya. Hanggang sa maya-maya pa, dumating na nga din po yung may-ari ng abandonadong lumang bahay na iyon. Si Mang Obet. Mayaman si Mang Obet. Marami kasi itong bahay at lupa. Anyway, heto na nga. Nakinig kami ni Bonbon doon sa usapan nila. At napag-alaman nga namin na yung pamilya nga raw na iyon, nabili ang bahay at lupa na iyon. Kumbaga doon na sila titira. Siyempre kami naman ni Bonbon tuwang-tuwa, palakpak ang mga tenga namin. Lumipas po ang mga araw. Talagang nagpapapansin kami doon sa 2 dalagita. Tawagin na lang po natin silang Ella at Lala. Yung type ko po si Ella, yung morena na Latina. Samantalang si Lala naman po yung kay Bonbon, yung maputing chinita. Lagi kami nakatambay doon sa tapat ng bahay nila at kapag lalabas sila, talagang kinakausap namin sila. Nagpapapansin kami ganito, ganyan. Pero sadyang mailapang 2 babae na yon. Hindi nila kami pinapansin. Hindi nga nila kami tinitignan eh. Nakakairita. Hindi naman po sa pagmamayabang. Pero may angking itsura po kami ni Bonbon. Pogi kami. Maraming na nga kami naging jowa noong mga time na yun eh. At sa totoo lang maraming nakapila sa amin ni Bonbon.
Magaganda pa. Tapos mga sikat din ng mga babae sa kani-kanilang mga lugar. Kasi oo, mga pasaway nga kami. Pero matatalino po kami ni Bonbon ha. Honor student po kami tapos varsity pa. Sidyang maloko lang talaga kami pero the rest, quality kami. Kaya naman hindi talaga namin malaman-laman ni Bonbon kung bakit hindi nga kami pinapansin ni Ella at Lala. Pero syempre, malalaman nyo ang dahilan kung bakit. Isang gabi po noon, galing kami sa training ng team namin. Kasi kahit summer, nagpapatraining po yung coach namin sa varsity. Ginabi na nga kami nito. Siguro mga pasado 9:00 na noon. Naglalakad kaming dalawa ni Bonbon. Nang maya-maya, nang nasa parting liblib na po kami, kumbaga puro kapunuan po pati mga damuhan na lang po ang nasa paligid. Sa hindi naming malamang dahilan, bigla kaming nakadinig na para bang may sumusunod sa amin. Wala kaming katakot-takot noon ni Bonbon kasi halos araw-araw gabi-gabi, tambay kami ng lugar namin kung saan-saan kami nakakapunta at kahit madaling araw pa safe po doon maglakad. Pero nung time na yun, talagang kinabahan kami. Kasi kapag lumilingon kami sa pinanggagalingan po ng tunog, wala kaming nakikita. Jay, ano kaya yun? Naririnig mo rin ba? Oo nga Halina pa nga yun Parang may sumusunod sa atin Pero wala naman ako makita. Sinabi mo pa. Mabuti pa bilisan na lang natin. Nagsimula na kami maglakad ng mas mabilis noon. Hanggang sa maya-maya, sa harapan po namin, bigla na lang pong may tumalo na isang nilalang. Ay pusang gala! Diyos ko, ano yan? Nakakayaman po pero sabay pa talaga kami ni Bonbon. Napasigaw at napatili kami. Nakakagulat naman kasi. Paano ba naman? Makakita ka ng isang taong punong-puno ng balahibo sa buong katawan. Tapos yung ulo ay sa kambing na may sungay pa po na pabaluktot. Hindi ka ba mapapatili Tangina! Aswang yata yan pare! Anong gagawin natin? Takbo? Hindi. Mahabol tayo niyan pare. Hindi namin alam ang gagawin noon. Takot na takot kaming pareho ni Bonbon. Ngunit maya-maya, nagulat na lang kami nang para bang may 2 ninja na nagmula sa mga puno ang bumagsak doon sa harapan namin. Walang ano-ano, nilabanan ng 2 parang ninja na iyon yung aswang na nasa harapan namin. Tuwang-tuwa naman kami ni Bonbon kasi ang gagaling makipaglaban ng mga ninja. Pero wag ka, malakas at mabilis din po yung aswang. Hanggang sa nagulat na nga lang kami nang natanggal po nito ang maskara ng 2 parang ninja at laking gulat na lang namin ni Bonbon nang makita namin na si Ella at Lala pala yun. Hindi kami makapaniwala ni Bonbon. Papaanong sila yun? Ang galing naman nila makipaglaban. Hindi po nagtagal, natalo po ni Ella at Lala yung aswang. Pero hindi po nila ito napatay. Nasugatan lang po nila ito at nakatakas na rin. Pagkatapos naman nun, nilapitan kami ng 2. Buhay pa kayo? Oo. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Sa susunod, huwag kayong dumadaan dito Maswerte kayo napadaan kami. Kundi, patay na sana kayo ngayon. Ella, maraming salamat. Pwede ba? Huwag nga kayong umasta na close tayo. Ayaw namin sa mga katulad yung lalaki na sa aswang pa lang, natatakot na. Parang mga binabae. Hindi kami nakapagsalita ni Bonbon noon. Para kaming sinaksak sa puso. Kasi, totoo napatili talaga kami. Tignan nyo nga yung mga salawal ninyo. Naihi pa kayo. Kaya pwede ba, wag na wag nyo kaming lalapitan.
Hiyang-hiya kami ni Bonbon noon. Tangina, nakakahiya. Mula noon, hindi na nga namin talaga nilapitan si Ella at Lala. Nakakaya kasi. Kami tong kalalaking tao. Kami pang niligtas ng mga babae. Tapos sasaksiyan pa nila yung pagtili namin at pagkaihis sa may salawal. Diyos ko. Lumipas po ang mga panahon. Umalis din naman po ang pamilya na iyon sa baryo namin. Walang nakakaalam kung bakit sila nagpunta doon at kung bakit din sila umalis. Pero para sa amin ni Bonbon, okay na lang din yon. Kasi kapag nakikita namin sila, nakakahiya talaga. Baka kasi mamaya, ipagkalat pa nila yung sikreto namin. Masisira yung image namin. Anyway, yun na po ang nakakahiya at nakakatakot na experience ko. Namin ng best friend ko. Sana, natuwa kayo. Dito na lang po Sir Paul. Goodbye.